Hello, kabayan! Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay please, i-click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video ay gusto ko pong i-share sa inyo kung paano tayo nakapag-open ng ating SeaBank account. So balita ko kasi ay merong 4.5% per annum sa savings account dito sa SeaBank. So, itry natin siya. Samahan niyo ako kung paano ako nakapag-open ng account para makapag-open na rin kayo ng inyong SeaBank account. So, tara, let's. At sa inyo pong mobile phone, ayan, para makapag-download po kayo ng SeaBank application. So, search nyo lang po yung SeaBank PH. Ayan, nakikita nyo po sa screen. So, sa inyong Apple Store and Play Store, so, download nyo lang po and install. So, ayan nga, nakapag-download na nga ako. So, ito po yung first step para makapag-open tayo. So, download and install nyo lang itong SeaBank sa inyong mobile phone. So, ayan, once na-download nyo na at inopen nyo itong SeaBank application, so ito po yung makikita nyo sa screen. So, start your SeaBank journey. Sign up with mobile number or continue with Apple or Google account. So, ayan. And, so, ang pinili ko dyan is yung sign up with mobile number. Ayan. So, i-type nyo lang po dyan yung mobile number. And yung referral code po, optional naman po yan. Pero kung gusto nyo pong gamitin at magkaroon kayo ng rewards at both of us magkaroon din tayo ng rewards from SeaBank. So, i-type nyo lang po dyan yung aking referral code. So, ayan, i-flash ko po dyan sa screen. Then, click nyo lang po yung agree dito. I agree to SeaBank. So, pwede nyo rin pong basahin. And then, click nyo yung next. Ayan. So, once na-enter nyo nga yung inyong mobile number, so magsisend sila ng verification OTP code sa inyong mobile number and then i-enter nyo lang po yan. So, after nyan ay kailangan nyo pong mag-create ng inyong sariling password para makapag-login kayo sa mga susunod na time na pag-open nyo sa SeaBank account. So, ayan. Kailangan po ay 8 to 16 characters long and then consist of both letters and numbers. And once na-fill up nyo na yan, click nyo lang yung next. And ayan, meron din po dito ang facial verification. So, kailangan malinaw, walang face mask, walang glasses, ayan. And ayan, click nyo lang dito yung start facial verification. And meron nang lalabas dyan, so para magsiselfie lang kayo. And then, keep steady while the screen is flashing. Pag naging white na po to lahat, so steady lang kayo dyan habang nagiging white siya dyan. So, tinakpan ko lang yung picture ko. So, ayan. And then, after nyan, kailangan nyo pong mag-upload ng inyong valid ID. So, pili lang po kayo ng mga IDs na available nyo dito. So, in my case, ay passport yung pinili ko. So, nung pinili ko po yung passport, ayan, when using ID without an address, make sure you have one of the following documents in your name before continuing. So, dahil nga passport po yung aking ginamit na ID, so wala pong nakalagay doon na address. So, kailangan kong mamili ng isa dito. So, ang ginamit ko po dyan ay yung bank statements and then click ko yung next. And, ayan. So, use your physical passport, ayan, do not cover any part of your passport. So, ayan, kailangan picturean yung ID. So, passport nga yung pinicturean ko. So, hindi ko na pinakita. Then, pagka picture and upload, so, ayan, makikita nyo yung details. So, please double check that all of the information you supplied matches your ID. So, ayan, i-check nyo lang. And, kapag okay lahat, click nyo lang yung next. And then, ayan, dahil nga passport yung ginamit ko, so walang address na nakalagay, so nag-upload ako ng bank statement. So, kinilik ko lang yung bank statement. And, ayan. So, kailangan daw merong full name, merong address, and then kung anong organization yung nag-issue ng documents, and valid at least 3 months. So, valid pa naman yung aking SOA. And, ayan, pipicturean lang po yung documents. So, click lang ng I get it. And, yan, pipicturean na. So, hindi ko na pinakita. And then, after nun, ay may kailangan pong mga additional details na fill upan. So, ayan, personal information nyo lang po yan. So, etong monthly income, it's up to you kung magkano po yung
monthly income nyo. So, ayan. Ito po yung mga fill-upan. So, kailangan nyo po ng valid or active email address kasi dyan daw po mag-send ng monthly statements and updates. And click nyo lang yung confirm. And then click nyo yung next once na fill upan nyo to. And then, ayan. So, merong terms of service si Cbank. So, pakibasa nyo lang po. And then, pwede nyo na pong basahin yung mga terms and conditions kasi mahaba yan. So, after nyan, click nyo lang po itong I have read and agreed to the terms and conditions. Then, click yung next. And, ayan. So, after nun, ay magkikreate po tayo ng 6-digit security pin. So, every time magla-login tayo ay gagamitin natin itong security pin. So, hindi ko lang sure kung every time na mag-transfer din. So, in the next video, ipapakita ko po yun sa inyo. So, ayan, 6-digit secure pin of your choice. So, kayo po ang bahala dyan kung ano yung 6-digit nyo. And then, re-enter nyo lang para ma-confirm yung inyong secure pin. So, ayan. And then, ayun, ganun lang kadali. You've successfully submitted your application. We'll inform you within 2 banking days. So, sabi dito 2 banking days, pero 3 to 4 hours lang po ay na-approve na po yung aking account. So, click ko lang yung got it and ganito na yung lumabas. So, sabi dyan, your application is under review by Cbank. So, ayan, meron na tayong dashboard dyan, pero nga under review pa siya. Pero, hindi naman nasusunod yung 2 banking days. Siguro, depende rin sa availability ng Cbank na mag-verify ng iyong application or siguro, depende rin po. So, basta maximum is 2 banking days na ma-review yung inyong Cbank application. So, dahil nga in my case ay 3 to 4 hours lang I think na approve na at naka-open na ako ng aking Cbank account. So, kapag magla-login, ayan. So, pag in-open mo yung Cbank application, ito yung unang lalabas. So, welcome back. Tapos yung pangalan nyo. And then, i-enter nyo yung 6-digit secure pin na kinreate nyo kanina. So, ayan. Para ma-open nyo yung inyong Cbank account. So, ayan. Ito na nga po yung aking Cbank account dashboard. So, dahil nakapag gawa na tayo ng ating Cbank application. So, ayan, wala pa po siyang halaman. So, gagawin ko rin ng video kung paano siya depositan or paano mag-cash in dito. So, pwede nyo pong pakita dito yung available balance. So, kasi pag in-open ko yan, makikita rin yung account. So, ayan. And, ayan, kung paano mag-deposit. Deposit. So, ipapakita ko na lang po sa mga next videos. So, ayan, refer and earn up to 1K. So, ayan, pagka nagkaroon na po kayo ng inyong sariling Cbank account, so pwede po tayo mag-earn dito via invite friends. So, ito po yung aking referral code. So, just in case na gusto nyong gamitin, so, pwede nyo pong i-input yung aking referral code kapag kayo po ay nag-open ng inyong Cbank account. So, ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please i-click mo po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much. Bye!